Pagpapakamartir. O yung mga insured persons, meron silang financial trouble, insured siya, magpapakamatay siya para magkaroon ng pera yung asawa niya, no? Para makapagbigay siya. O baka isa kang pabigat, gusto mo nang magpagaan, so ngayon magpapakamatay ka. Maraming ibang paraan ng pagpapakabayani. Huwag sobrang isakripisyo ang sarili. Pananagutan natin sa Diyos na asikasuhin ang ating sariling buhay. Si Jesus, tagapagligtas, namatay para sa iba, pero hindi natin kailangan gawin yon. Kasi mas marami kang magagawa habang buhay kesa patay. Mangangaral 3, 12 hanggang 13. Dito ay sinusuri ni Solomon ang tungkulin natin at pribilehiyo sa buhay. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. So sa runong ni Solomon na ang Diyos ang nagbigay, anong nalaman niya? Na ang buhay ay dapat dumanas ng lahat ng pwedeng danasin ito na sarap. At gawin din ang lahat ng dapat gawing kabutihan. Balanse ito. Hindi pagpapasarap na sumama ka na, nakasama ka sa iba, kundi ang buti-buti mo sa iba at ang buti-buti mo rin sa iyong sarili. Hindi pwedeng mabait ka sa iba at hindi ka mabait sa sarili mo. Tungkulin mo sa Diyos, pananagutan mo sa Diyos yung buhay na ipinahiram niya sa iyo kung ano ang ginawa mo doon. Mangangaral 7 hanggang 8. Sige, magpasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat yan ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Walang nilikha ang Diyos na ang kanyang iniisip ay pahirapan. Maganda ang plano ng Diyos para sa atin, pero kailangan tayong mag-cooperate. Kailangan natin gawin ang tama. Hindi ikinalulugod ng Diyos na nagsasakripisyo tayo. May sakripisyong kailangan. Halimbawa, yung magulang nagsasakripisyo ng pagkain niya para makapag-aral ang anak. Pero para patayin mo yung sarili mo para makapag-aral yung anak mo, sobra yun. There is a basic dignity of every human life that the possessor of it must take care of it and must not sacrifice it for the sake of another. Liban na lang sa mga emergency situation, yung katulad nung mga digmaan, hinarang mo ang bala para marigtas ang iyong asawa, baka pwede pa yon, pero bihira naman ang ganung mga cases. So huwag sobrang magpakabartir, no? Baka maling kabayanihan na yan. Alam nyo, according to studies ngayon, maraming kabataan nagpapakamatay para lang malagay sila sa internet. Kasi may obituary ngayon sa internet ng mga nagpapakamatay. So sa kagustuhan ng iba na sumikat, yun na lang ang paraan nila para sumikat, nagpapakamatay. Pero alam mo pa ba yun? Na nalagay ka doon? At anong napala mong nalagay ka doon? Kaya yung ganun ding uri ng pagpapakastar ay walang lugar. At sandali ka lang na nandun kasi mamaya may bago na naman nagpakamatay, napalitan ka na. That's why I am not happy when I see all of these things in the papers, in the report. Ano ba, isang estudyante sa Amerika, minasakir ang lahat ng classmates. Pinatay lahat ng teacher, pinatay lahat ng mga kapwa mag-aaral. Tapos meron siyang feature sa mga malalaking magazine at mga weekly magazines, news magazines. Nagbibigay yan ng maling encouragement sa ibang mga young people na gustong sumikat. Ginagawa din nila yon. Pwede mo siguro i-report as news, pero huwag mong palakihin. Huwag kang maglagay ng picture niya para hindi siya para nagiging star. Because in the absence of legitimate stardom, many people will do just anything to have their 10 seconds of fame. Kaya kailangan, hindi ini-encourage, hindi sobrang pinag-uusapan. And finally, isa pong